Hello, this is me again. I'm your Professor Denton Obra. Charot. I'm a certified security professional here in the Philippines, and I'm also a registered criminologist. I also have my degree in Bachelor of Science in Secondary Education, major in Social Studies. I also have my bachelor's degree in criminology. I have an ongoing master's degree in criminology and also my Juris Doctor degree. Oh my gosh, let's do it. So yeah, this would be the continuation of part 1 and our part 2. So kung nandito ka, don't forget to watch our part 1 and part 2. So wala ka mamimiss ng kahit na anong lecture series natin here and introduction to industrial security management concepts. So yeah, probably you would be a second year student of criminology, but I don't think so. But a lot of school offering the subject in second year. Pero there's a lot of school din who's third year. Who's gonna know, diba? Or maybe your reviewees, one of the reviewers of upcoming CLE. So yeah, let's do this. So yeah. So that will be the sequence of presentation. Sige, nang meron tayong part 1, may part 2 na tayo, part 3 na to. So, what is industrial security management? So, ito yung skillful, di ba, na paghahawak ng security at ng mga safety measure para sa mga business enterprises, sa sa mga industrial establishment, sa mga schools, di ba? That's also business 'yan di ba? At sa pabrika, even you can use it on your hotels, apartments, anything that is very very in demand. Kaya yung mga safe security guards, 'di ba? They are getting certified security professional license kasi it will going to promote them from security guards to security officers, 'di ba? So it's, 'di ba, more on security survey kaysa magpatrol-patrol ang mga security officer. Yeah, the history of security profession. So, nung ancient time, nung sinaunang panahon, sa mga villages, nag-establish sila ng sarili ng security force na yun na yung mga able-bodied men. Lahat ng mga walang kapansanan at diferensya who can move, extract force within their body, outside the body. As long as they're complete or able-bodied, they are one of the security guard and security force of the village. Noong 1950, yung mga security guards is under sa mayor yan, di ba? Noong June 13, 1969, nagkaroon ng PSA law na na-approve, naggawa ng Philippine Constabulary as the sole authority to supervise the PSA, CGF, and their SG through Congressman Teodulo Natividad. What is PSA law? So, it's under the Republic Act 5487. Ito yung act na nagre-regulate ng organization and operation ng private detective, watchman, or security agencies. Alam na alam to ng mga security guard students natin in criminology. So, creation ng supervisory unit noong August 4, 1969, PCSASO, PCSASO o Security and Investigation Agency Supervisory Office ay na-organize ng may 8 officers at 8 enlisted men sa ilalim ng C3 Division. Noong October 21, 1969, ang HPC General Staff Memo number 8 na nagpangalan ng PC SASO to PC SOSA. Mas madali nga naman kasing maaalala yung PC SOSA, di ba? Later, na naging PC SUSA, pursuant sa General Order number 404, dated June 29, 1970. Meron bang mga amendments na nangyari sa batas na PSA Law or RA 5487? What would you think? So, there is, no October 30, 1972, sa ilan ng Presidential Decree 11, amending yung certain, yung ibang sections lang naman, particularly yung Section 4 ng RA 5487, na mag-organize, na sino yung mag-organize ng PSA.
At may amendments na nangyari noong January 17, 1973 sa ilalim ng Presidential Decree 100 na amends yung particular Section 3, Section 4, Section 5, at Section 8 at yung Section 9 na amendyahan na ma-improve ang Philippine Constabulary na to deputize SG in cases of emergency, disaster, ma-deputize yung mga security guards kung magkaroon ng emergency disaster. That's sa ilalim ng Section 11 sa PSA to be granted license to operate. Kaya nga, di ba, yung mga security guards din natin, security officer, they have to obtain their license for them to exercise their profession. All of that, lahat naman siguro na. Dati kasi, pagka security guard, mag-uniform ka lang, you can, di ba, supervise. But now, it's become so stricter than ever. So, you have to obtain your license. Kaya nga, di ba, yung ginagawa, pinipeki na lang for them to take the duty. But, yeah. No, April 29, 1987, sa ilalim ng Presidential Decree 1919, namyanda niya Section 3, Section 8, Section 16, at Section 18, provided sa meaning ba or yung definition ng security guard, yung power ng Philippine Constabulary, yung exception of GSU for LTO, TO, at ang minimum at maximum number ng security guard per bawa sa government ba o sa private sector, kung ilan lang dapat, di ba? Sa supervisory unit pa rin ang HPC sa ilalim ng General Order 213 at GHQS number 9 dated noong January 10, 1988, na organized ang PC Civil Security Force Command, and then later naging yung PCNIPCSF. Diba? Dati lumabas sa board exam, but a lot of happens. Sabi, wala na po tayong mga memorization. There would be, we don't know, but napakaliit ang chance na magkakabisado ka. It's more on application and scenarios. Even though the date, we can never encounter it in our board exam. January 1, 1991, na-organize ang Philippine National Police, renaming yung PC SOSHA into PNP SOSHA. Okay. Noong June 1, 1995, SOSHA to SAJ SD ay naging one of the major division ng CSG. Ano naman ang filosofiya ng security management? I have to drink my coffee first. Wait lang. Ano ba yung mga philosophy ng security management? Sabi, ang management tool ay very protective in nature. Diba? Yung nature nito is to protect. May mga shared responsibility sila. Philosophy ng security management is yung effective at efficient use of resources. Particularly kasi, 'di ba, mas konti lang or may minimum number lang po ng security guards per boss sa government or ikaw private entity ka, private corporation ka. Ilang security guards lang ang dapat meron ka. So, whatever the resources is, we have to utilize it in an efficient and effective way. Ang security practitioners, they have to protect assets and prevent na mapigil, mawasak yung mga business operations, diba? So that is their contract or that is their duties, diba? A need for management and technical skills. How it's so important to feel so secured. Gaano ka-importante na we have to, to learn security. And how it's going so in demand. Is it in demand? Is this job was so in demand? So, yun. Security measures are inevitable or necessary for the attainment of goals and objectives and all of the business enterprises. Napakahalaga na may security, diba? When an individual or organization is exposed to hazard, their productivity is adversely affected. Yes, and even though foreclosure, and even though malulugi si company or si business kapag walang budget for security or na-compromise na sa security. So, katulad ng as we saw in this picture, si guard ay patulog-tulog. We don't say na
ay, masama si guard, patulog-tulog. Maybe, kaya patulog-tulog si guard is wala siyang kapalitan dahil nagtitipid si company. Mali mo 24 hours siyang naka-duty dyan dahil isang guard lang ang kinuha. Siyempre, hindi natin masisi na patulog-tulog siya. We don't know the story. And because of that, ayan, harap-harapan ng dumadaan si magnanakaw, labas-pasok, because nga, tulog siya, diba? Ano naman yung hazard, diba? Ito yung kondisyon na kung saan ay pwedeng malugi, masira ang property or pwedeng may mamatay, diba? Exposure to sa chance na may masira o mamawala, malugi. Diba? At hindi ligtas sa mga tao at mga workers or even the company itself. That's the hazard. So, ano yung mga factors na kung saan it could bring about unsecure condition na makakapagbigay ng hindi ligtas na mga kondisyon. Alin yung mga kondisyon na yun? Una, threats, diba? Threats. Ang threats ay activity na pwedeng mag-lead sa loss. Ikalawa, hazard. Hazard ay kondisyon na kung saan pwede rin makaled sa loss. Pareho sila. Vulnerability. Kahinaan to na pwedeng magamit magamit sa'yo ng tao at magkaroon sila ng access dun sa asset mo. Diba? And risk. What I've been said on my first and second part of this video is there's always a risk. It's on to you how we're going to handle the risk very well. So, potential loss pa rin or damage to an asset. So, as you could see in this figure, ito yung picture na kung saan yung machine nagre-represent siya ng enterprise. Organized para makagawa ng pera, particularly sa pabrika, di ba? Little profit is being realized dahil sa losses. As makikita nyo sa picture niyo, yung profit, ang liit-liit lang ng lumabas doon sa makina. Pero ang dami-daming pinasok doon na manpower, brain power, raw materials, pero ang liit-liit ng profit. Kasi, dahil po siya sa people and non-people problems. Pwedeng yung mga tao, pwede yung mga non-people problems, katulad ng hindi tapat yung mga nagtitrabaho, may pagnanakaw, may panloloko, may embezzlement, may information na nawala, mga antisocial behavior ng mga workers, narcotics at droga at alcohol, mga conflict of interest, susugal, nagrarayot, nagsasabotage at emotional problems. Dagdagan pa ng mga non-people problem katulad ng sunog, hurricane, floods, earthquake, and explosions. Kaya, halos wala na pong kinita. So, yan yung minimize natin as a security professional and as a future law enforcer in the future so that we have this subject. Security and safety measures, dalawa yan. We have the active measures and the passive measure. Tandaan nyo lang, pag active, ibig sabihin, active, gumagalaw, no? Pag passive, hindi gumagalaw. Kaya nga passive. So, pag active measures, yan yung physical barriers, pader, gates, security lightnings, yung mga ilaw, di ba? Safe, mga vaults, mga locks, at other devices. Pag passive measure, ito yung nagpe-prevent sa tao para makagawa siya ng mga act dahil takot siyang mahuli. Katulad ng security education program, security investigation, fire prevention, seminar, and safety drills. Pag more in education, that's passive, and active yung mga inaaral natin dito katulad ng ilaw, safe, vaults, locks, and other devices. Got it? Got it. Types ng security. Ito, I've been already discussed it on my first and second, but I'm going to reiterate it more, explain it more here. So, we have physical security. From the word itself, physical. Ito yung pinakamalawak na branch ng security na concern sa mga physical measure na ginagamit para maiwasan yung mga hindi autorisadong
pag-access sa mga dokumento o gamit sa loob ng ating pinoprotektahang enterprises or sabihin nating business. Pag security, communication security, ito yung security sa komunikasyon. Diba? Yung mga measures na magpe-prevent o magde-delay sa ating mga kalaban sa industriya o business para makakuha sila ng information dahil sa communication system natin. Dalawa yan. We have transmission security and cryptographic security. Pag sinabi natin transmission security, pinoprotektahan natin transmission galing sa interception, traffic analysis, and imitative deception. Pag cryptographic security, resulta to sa mga provision ng technical sound or crypto system and other proper use. Kasi ngayon, parang sobrang a lot of way to bypass sa communication. Lalo na ngayon, napaka-advanced ng ating technologies. Kaya nga, ITs and hackers are most of the in-demands work right now. Kasi diba pag IT sabihin natin, yung gumagawa ng website. But a certain website could create a potential, a lot of money. Kasi lalo na ngayon, all of the market is in online. How would we going to apply more or less, diba, sa communication? Kaya ngayon, siya ang in demand, diba? And what is problem with that is every 5 years, bago na naman yung technology. Kaya kung probably IT ka, 4-year course yung IT na kinuha mong kurso, pag graduate mo, iba na naman yung nagbagong trends or information na dapat alamin mo. Kasi nga, mabilis magbago ang technology. More likely, magma-masters ka for you to teach students, diba? So, yun. Chinika ko lang. Kaya din, sa PNP ay mas kinukuha nila or mas binibigyan niya nila ng yung mga IT, yung mga gagaling sa computer, com science, so on, so forth. Kasi nga, even though the crime more on computers na and technologies, they can easily bypass everything. Another type is hotel security. Hotel security protection to sa assets sa mga pumupunta sa hotel, sa mga personal na gamit ng mga pumunta sa hotel, at sa mga property sa loob ng hotel, inns, at other similar establishment, motel, hotel, inns, pa ba yung magkakaparehong dyan. Basta there's hotel security. Pag bank security sa bangko, di ba? Kaya nga ba pag papasok kayo sa bangko, ang gwardiya, 2 sa front door, may shotgun pa. Iba pa yung nasa loob, di ba? Kasi pera yan, di ba? Protecting the asset, personal, and operation of the bank. Sa document security, mahalaga yan. Protection ng mga dokumento sa mga classified papers from lost access by unauthorized person na pwedeng nilang madamage, masira, di ba? Pwede nila kalang nakawin at makompromiso sa mga disclosures. But as the latest case of PhilHealth, I think there's diba? Kasi diba yung sa Medusa hacking, yung merong ransomware for them to release the information and documents from PhilHealth, kailangang magbayad ng Philippine government ng ransom, diba? Napaka-advanced na talaga ng technologies natin. And that's part of the document security. Diba? Hindi siya ganun katibay yung document security natin. Nakatagpo tayo ng mas magaling in terms of hacking and sa compromise ng documents. So, that's kasi what's the problem here is hindi siya ganun ka-in-demand. Tulad ngayon, di ba? Kahit sa mga course, mas konti yung kumukuha ng IT. Iba yung demand sa Philippines, diba? Iba yung priorities. Na dapat, I think it's more on budgeting din, di ba? Para ma-aware din yung mga students na, demand to, ganito. They have to get this on. Even though the DICT, di ba, meron lang silang the Department of Information Communication Technology, they only have 3 or 5, I think so. Sa government pa yun, na may 5 lang sila na IT expert. Imagine, sa government side 5 lang, diba?
Pero sa ibang bansa, they can fund everything para lang gumaling sa computer yung mga students and even a lot of people. Kasi nga, this is the trend. This is the in demand, diba? A lot will be going to compromise if hindi tayo ganun ka-knowledgeable with computers. Yeah. Kaya, ngayon, when it comes to document kasi, it could be electronically, or the paper. Kasi, may mga ano pa rin kasi, tulad nung napasukan ko sa saan ba to? It's a real estate corporation. Yung mga documents nila more on papers talaga, hindi sila yung katulad ng ibang companies na ang document ini-scan tas sinisend ganyan electronically. Etong napasukan more on papers talaga kasi ang may-ari Chinese, parang lahat papel. So, yun. Kasi siguro hindi sila ganun talagang faith. Hindi nila nafe-feel masyadong electronically. Tsaka medyo matatanda eh. Mas gusto nila papel na pinipirmahan or ano. Hindi sila masyadong maalam sa computer. Nahihilo sila sa Excel. Ganon. So, kailangan talaga may mga file storage yan, di ba? Kasi ang pangit din naman kasi sa electronically yung document, pag napasok ng mga hacker, may access na agad sila sa document kasi it's all in computer. Pero kung sa ano lang, mismong traditional na paper, kailangan nilang pumasok sa kwarto or sa ano, diba? So, medyo safe pa nung konti yung papel. Pero, in terms of bilis, lalo na kung ang signatory, ang Mina Corporation nasa Manila, ang signatory nasa ibang bansa pa. Diba? Hindi na ibabiyahe yung papel, they can actually send it, pwedeng pirma. Paano kung ang papel na yun is about pag-release ng sweldo ng mga tao? Tatagal sumweldo yung tao kasi nga, may napasukan ako ang ganitong company na ang papel talaga binabiyahe. Ayaw nila yung document na isi-send sa kanila at i-sign. Gusto nila papel. Kahit yung papel karton, kailangan ibiyahe yun sa lugar na yun para mapirmahan lang. Kaya ang nangyari, yung sahod ang tagal, diba? So, what is the bottom line here? Regardless kung electronically yan or traditional paper, we have to keep the document secured. Personal security, protection to sa mga personnel, sa mismo nagtatrabaho sa company, especially yung mga matataas na opisyal, sa kahit na anong harm like kidnap and other acts. We have the crisis security. Part ng VIP security na pag may hostage taking or kidnapping ng mga VIP, itong crisis team na to yung to the rescue kasi trained sila sa negotiation, paano ba humandle ng crisis, paano humandle sa mga hostage taker, so on and so forth. Usually mga ganito psychology graduate tsaka criminology graduate, yung mga ganito magaling sa negotiation skills. Industrial security applied to business groups or engaged in industries. Sa mga operational security, protection sa mga process, sa mga formula, sa mga patents, at sa mga other industrial manufacturing activities. As long as it's part of the operation, it should be secured. Other special types ng security na bagong dagdag, we have air cargo security para ma-minimize, maiwasan yung pagkasira, pagka-loss ng mga cargo during the transit or storage of transfer. Meron nga yung nag-trending yung Shopee niya. Ang nakalagay, di ba makikita natin dispatch in SOX5, dispatch in transit from Bulacan to ganyan. Yung kanya, lost in the ocean. Di ba? Nawala na daw sa dagat. So, dagdag to si air cargo transit para naiwasan mawala, 'di ba? At matrack during the transit. Lalo na kung mag-aangkat kayo ng mga gamit from, kasi 'di ba China ang pinakamura. Mahal yan dito sa Pilipinas, may gamit kang gusto, furniture, mas mura siya sa China. Mag-aangkat ka, 'di ba? It takes a month para dumating yan kung via sea Pero pag via air, pag sa dinaan yan sa eroplano, 15 days lang yan. Diba? So, yun. Mga special types ng security yan. The school security.
sa mga school nyo, di ba? Para maiwasan yung mga violent crimes laban sa mga estudyante at sa mga school personnel at sa mga gamit. Lalo na ang mga schools ay may mga mamahaling gamit, di ba? Paano kung hindi yan masyadong gwardyado, papasukin yan, nanakawin yung mga gamit, o di ba? Supermarket security. Na-apply ito sa mga mushrooming bazaar, mart, super malls, and the like. Ang mga major division ng industrial security: una, physical security; ikalawa, personal security; ikatlo, document and information security. Una, physical security. Ito yung mga measure na ine-exercise natin para maiwasan natin yung mga physical access o pagpasok sa installation natin ng mga taong hindi naman dapat papasukin o hindi otorisado. Pag personal, ina-apply ito sa mga nagtatrabaho sa ating kumpanya or sa kumpanyang pinagtatrabahuan natin. Yung mga background check ng mga taong ito para maproteksyonan yung kumpanya at personal against sa potential harmful or acts. Mali mo ito, hinar nyo, meron palang problema sa pag-iisip. Diba? Hindi siya na background check. Tapos biglang nagwala na lang, pumatay na lang ng pumatay, na as you can see naman, mukha namang matino. So that's one of the example, di ba? Nalay mo, espiya pala ng kabilang kalaban yung kumpanya. O, di ba? Document information security, as I said earlier in my videos, security sa mga information at dokumento natin. Dinesign to para maprotektahan yung kumpanya natin, dokumento ng kumpanya natin laban sa mga hindi sinasadya at sinasadyang mga harmful acts, laban sa unauthorized na pag-disclose ng mga information. Bakit sinasadya at hindi sinasadya, ma'am? Kasi may mga hindi sinasadya talagang mga instances kung saan magkakaroon ng access sa information tapos maikakalat sa iba. Okay, hindi lahat naman yan sinasadya. Pati yung mga hindi sinasadya, kailangan maiwasan. Ito na yung mga components ng physical security. Meron tayong perimeter barriers, mga harang, protective lightnings, yung mga ilaw, protective alarms, yung mga alarms natin super lakas pag may mga intruders na, mga protective locks and key control system, yung mga padlock at yung mga susi, di ba? Mga protective cabinets natin, we have the safe bowls and files, lalagyan ng mga files, mga kaperahan, di ba? At yung guard force at guard system natin. Physical security concept, meron tayong 9 na Ds. Yan yung mga physical security concept natin. Define, direct, deter. Okay? Deny, delay, detect, detain, disseminate, defend. Okay. Deny, iwasan natin yung pagpasok ng mga intruders. Delay, ma-delay natin kasi pwedeng masira nila eh. Bakit may delay, ma'am? Pwede kasi nilang masira yung padlock, pwede silang makapasok. 'Di ba? Yung padlock pwede lang sirain yan, pwede nilang sirain yung bolt or diba? Pwede nilang painitin yan, tunawin nila yung bakal ng bolt or ano. Pero ang goal dito, ma-delay natin yung pagpasok nila para makahingi pa tayo ng tulong, diba? Or ng other agencies na pwedeng tumulong. Detect, ma-detect natin yung mga intruders at maikulong, detain. Disseminate, maikalat natin yung information sa mga co-workers natin, sa mga nagtatrabaho sa company, kasi hindi lang naman dapat trabaho to ng security guard at ng security officers and other in the security field, but it's a job for everyone. Kasi if they have their knowledge about security, they also have to feel like more secure than ever kasi they have their knowledge in themselves. Diba? More secure ka kasi alam mo you're part of the security. Kasi you're parang umaambag ka din. Hindi mo lang inaasa sa iba yung kaligtasan mo, di ba? Defend, maprotekta mo ang iyong sarili, ang iyong business laban sa mga
intruders at mga masama, yung mga kalaban at mga kaaway. Ang principle ng physical security, una, enemy agents must access. There is no impenetrable barrier. Defense is in-depth means barrier after barrier. Surreptitious versus non-surreptitious entry. And each installation is different. So, as we're going to use pictures, anong barriers? Ano barriers? Barriers, as we can see in this picture, is colored red. Ang barriers, kahit na anong physical structure, gawa man to ng tao o natural made to. Capable to para mapigilan, madelay, at mapigilan yung mga papasok o yung pasok ng mga hindi dapat makapasok ng mga hindi naman autorisado. Kaya may barrier. May harang. So, yung konsepto kasi ng perimeter barriers, ang medium of structure which define the physical limits para malaman no, hanggang dito lang yung property, hanggang dyan ka lang pwede pumasok, ganyan. Marirestrict o maiiwasan yung access. Any physical barriers na ginagamit para ma-supplement yung protection of an inside or outside perimeter. May tatlong line of defense ang physical defense, okay? Una yung first line, yan yung mga harang, perimeter barriers. Ikalawang defense is yung second line. Yan yung mismong building mismo. Yung building mismo, kung gaano katibay, yung bintana, yung pinto, yan. At ang third line ng physical defense ay yung nasa loob mismo, yung cabinet, yung ilaw, yung alarm, ganun, locks. Kinds ng barrier, sabi ko nga, dalawa, natural at artificial. Natural barrier, yan yung ilog, dagat, sapa, bundok, marshes, disyerto, or other terrain na andyan without man's intervention, na hindi na kailangan ng tao. Hindi na kailangan ng tao, hindi gawa ng tao. Pag artificial barrier, gawa ng tao yan. Di ba? Yan yung walls, gate, grills, bars, and other man-made structure. Okay, types ng uri ng perimeter barriers. We have fences, building walls, bodies of water. So, yon, ang fences, nakokontrol niya yung physical at visual access between outside areas. Okay? So, may mga fences kasi na walang view like gagamit lang sila ng mga wires. Meron naman fences yung bakod na kahoy lang, mayroon namang fences na semento talaga, full na semento, depende, di ba? Meron solid. So, yung visual access is denied, hindi makikita ng mga tao sa labas yung mga nasa loob. Pag full view naman, nakikita mo pa yung nasa loob, pero may harang, di ba? Yung building walls naman, andito na yung walls, yung pader, yung sahig, yung bubong, at yung combination, yung structure talaga kung paano ka makapasok doon sa mismong structure o factory na lang, di ba? Kasi kung, oo nga, matibay nga yung mismong building, pero yung bubong naman ay marupok, pwede silang po dumaan sa bubong, di ba? Yung sahig, okay na lang yung sahig. Ang ginawa nila, humukay sila, katulad ng mga nangyayari sa, parang yung Mission Impossible sa mga pawn shop, ang nangyayari, nanakawan nila yung pawn shop, uupa sila sa tabi ng pawn shop, maghuhukay sila na maghuhukay doon, papunta doon sa ilalim ng pawn shop, tapos kung yung sahig mo ay hindi naman matibay, bubutasin lang yun, so makakapasok sila sa ng pawn shop. Kaya sinabi dyan, pati yung sahig,
Kailangan talaga matibay yung buo, di ba? Bodies of water like dagat. Kaya yung iba, nagfa-factory sila or gumagawa sila mga ano sa isla, di ba? Yung mga lake, cataract, sea, pond, or any bodies of water. Chain link fence. So, dugtong-dugtong siya na para siyang kadena, pero fence pa rin siya. So, kailangan it must be constructed of 7-foot material excluding top guard. So, yung taas niya is dapat 7 feet, pero labas pa yung top guard doon. Pwedeng ilagay doon barbed wire or corsentina. And must be 9 gauge or heavier. Mesh openings are not be larger than 2 inches per side. Paki-note to ha, lalabas to sa exam natin. And should be twisted and barbed salvage at top and bottom. Must be securely fastened to rigid metal or reinforce the concrete. Dapat talaga nakadikit, diba? Must reach within 2 inches or hard ground or paving. Para naman sa mga malalambot yung ground, must reach below surface deep enough to compensate for shifting of soil or sand. So, this would be the example. The top guard, top wire, stretch until taut. Extended line, post, aid in supporting the top wire. Para ma-support yung top wire, diba? And there should be space at no more 50 inches intervals. So, ito, top guard, iba pa to ha. Itong chain link fence na to, dapat 7 inches ang taas. Okay? Sa barbed wire fence naman, yung mga gumagamit ng barbed wire para sa fence na yan, ito na yung standard niya. Lalabas sa exam to. Paki-note. Standard barbed wire should be twisted double strand. 12 gauge wire with 4-point barbs spaced on equal distance apart. So, dapat equal yung space nila, 4-point barb space. Ang barbed wire fencing ay hindi dapat bababa ng 7 feet ang taas. Labas na yung top guard dun. Ang barbed wire fencing must be firmly fixed. Naka-fix siya dun sa post na pinagkakabitatan nyo sa poste na hindi more than 6 feet ang layo. Yung distance between sa mga strand ng barbed wire ay dapat hindi lalagpas ng 6 inches at least one wire should be interlaced vertically in midway between posts. So, yan. As you can see, ito ang example ng barbed wire fence and triangle foot construction. Makita nyo 6 inches ang pagitan sa bawat strand. May 6 feet post. Bawat poste ng barbed wire, 6 feet lang yung layo, tas poste ulit. And may support wires. Okay? Hindi yung barbed wire lahat. Per 6 feet ang layo, mayroong poste. Tapos barbed wire, 6 feet ang layo, poste ulit. Okay? So, that would be the example. A perfect example and perfect picture. Labas pa yung top guard. Yung top guard, yung bilog-bilog din sa taas. Labas pa yung barbed wire, dapat 7 feet. And mayroon pang top guard. Yan, as you can see. A perimeter barrier openings. Ang gate and door should be also guarded. Okay, dapat may guardia ang gate at door. Ang mga bintana at yung mga openings na katulad ng bintana ay kailangan may guardia din. Or yung grills, kung walang guardia, sana may grills. Okay? Hindi sana, dapat may grills. Yung mga sidewalks elevator, such as sewers or air intakes, mga exhaust tunnel, ay dapat protektado po ng grills and ng bars. Diba? As I said it earlier, sabi ko, mapapasok nila yan eh, 'di ba? Kung kahit may grills yan eh, kung gusto nila pasukin yan, mapapasok nila. What is the goal here is to delay the entrance, 'di ba? Para at least we have a short time or we have enough time to prepare or on what's inside or to prepare to protect ourselves or at least to ask help from the outside. Yung clear zone natin. Okay?
clear zone, sasama to sa exam, is an obstructed area maintained at both sides of the perimeter barrier. 20 feet or more ang desirable between the barrier and extension for clear zone. Extension, structure, at natural cover which may be provide concealment or assistance to persons seeking unauthorized entry. Ito ang missionary or break or missionary wall with barbed wire top guard. So, break, full fence to full, yung parang may harang ito pa di makita, di ba? 7 feet, makikita nyo, 7 feet ang taas, tapos yung top guard niya is 1 feet. Okay? Ito yung mga karagdagang protective measure para mas maprotektahan ng ating establishment. Unang-una, ang top guard. Paki-note to. Ito yung additional overhang or barbed wire na nakalagay sa vertical perimeter fences facing upward or outward with the 45-degree angle with 3 to 4 strands of barbed wire spaced 6 inches apart. Yung guard control station naman provided at main perimeter entrance para ma-secure yung areas of location of doors. Ito yung guard control station ay sinabi ko na to ha, yung kung saan nandun yung guards para ma-check yung mga papasok at lalabas. Diba? Pwedeng dalawa to or isa. Guard control stations. Yung tower, guard tower naman, yun yung mataas na parang bahay. Usually, makikita nyo yun sa mga farms, diba? May mga top guard yan. Ay, may mga guard towers yan. Tapos, mas mataas siya sa mga perimeter barriers para makita nung CQ or ng guardia kung sino yung papalapit. Kung meron papalapit, diba? Kasi nasa taas nga siya. At yung mga signs and notices na nakalagay din talaga, diba? Na control sign, control authorized egress, and preclude accidental entry. Lalo na yung mga, bumili kayo ng lote. Bumili na lang kayo ng lote. Tapos, hindi nyo nilagyan ng kasi sabi nyo clean title, binili ko to, akin to. Ang ginawa mo, dahil bumili ka ng lote, hindi mo nilagyan ng harang, hindi mo nilagyan ng fence, wala ka nilagay. As in new, notice na sa yun, wala. And then after 5 years, pagbalik mo sa property na binili mo na lote, may mga nag-squat na, may mga informal settler na natumira. Diba? Ano na? Pwede ka bang humingi ng, sabi mo sa police, like, alisin nyo yan. Kasi ako dyan. So on so forth. So, ano siya ngayon? Labag na siya sa batas ngayon. Diba? Kasi parang, nilalabag mo yung karapatan nila. Ang gagawin mo dyan, magpa-file ka ikaw yung magpa-file ng kaso sa korte. So, gumastos ka pa ng filing sa gastos ng filing, ganyan-ganyan, para malabasan ka ng notice na o-orderan na umalis yun by the help of the police, kasi hindi pwede yun eh. Natutulong lang yung police or ganun eh, bawal na yun eh. So, gumastos ka na sa court filing, tapos ang problema mo pa ngayon, saan mo ilalagay yung mga nag-squat sa squatter? Yes, you heard it right, problema mo yan. Okay? Ikaw ang maghahanap kung saan sila i-relocate. Diba? Masakit. So, kung wala kang mahanap na relocation, ma'am, wala po akong mahanap na relocation, bayaran mo na lang sila ng pera. Hala, babayaran ko pa sila ng pera, lote ko naman yung tiniran ko na. Yun po yun. Yun yung batas. So, paano mo malalaman ang bayad ng lote? Ay, bayad mo sa kanila? Alamin mo muna kung ilang pamilya yung tumira. Okay? Wow, ang tumira, 20. Wait lang, mag-calculator tayo. Halimbawa, ang tumira 20, ha? Wait lang. Kaya mahalaga talaga ang security measures. Kasi kung may binili ka man lang lote, lagyan mo ng gwardiya. O yung walang gwardiya, budget ng gwardiya, lagyan mo ng kahit harang, perimeter fences, tas lagyan mo ng mga notices na control sign, private property, no trespassing. Ganun yung ginawa mo. Sige, compute natin magkano ibabayad mo sa 20 pamilya na nag-squat sa lote mo. So, eto na, pakitilt na lang yung cellphone, yung nyo, kasi gumamit ako ng calculator. So, ang bayad kasi sa mga nag-squat is minimum wage times 60.
times. So, sabihin natin ang minimum wage sa Manila is 610. 610 kasi alam ko minimum wage eh. Times 60. 60 times. Minimum wage times 60. 36,600 ang ibabayad mo per family. Meron ka ng 36,600. Sa isang pamilya nag-squat. Dun sa lote mo, dahil malaki-laki 20 yung nag-squat, times mo siya sa 20. So, kung sino ko mo nakikinig ngayon, students or baka bibili ka ng property, ganyan. Yan po yung ibabayad mo. 732,000 pesos for 20 families. Okay? Para mahanapan mo sila ng relocation. Saan ka nakatipid? Nilagyan mo ng fences yan, property mo, nilagyan mo ng sign, o magbabayad ka ng 732,000. Iba pa yung filing fee mo sa iba pa yung bayad mo sa ganyan. So, yan. Saya, diba? So, balik tayo sa klase. Okay, balik tayo dito. So, protective lights. Sa ilaw na tayo, ha? Ay, malulobat na ako. So, part 4 na lang to, ha? Off ko na muna to, ha? So, yun, tayo dito. Kaya, pansin nyo, ha, yung mga private property ng mga landland, yung mga nag-hire talaga sila ng gwardya. Kahit yung bahay nila, mukha na talagang haunted house or sobrang luma na, nag-hire talaga sila ng gwardya kasi baka may tumira. Yung iniiwasan nila. O kaya kung walang naglalagay sila talaga ng mga sinemento talaga nila, yung full, yung talaga, yung ang pinaka, dyan, technique nila dyan, naglalagay sila ng solid fence. Yung hindi barbed wire, hindi makikita mula sa labas. So, sarado talaga. Para pagka nakita ng mga, hindi sila magkakaroon ng interest. Tirahan natin dyan, ang lawak-lawak pala sa loob. Napapansin nyo yan mapapansin nyo naman yan kahit saan, sa Dasma, along Bacoor, diba, along Silang, sa Maragondon kasi ang barbed wire doon nakikita mo pa pero yung mga ibang property dito na medyo mahal, ang nilalagay na nila yung talagang harang talaga, buong semento talaga, yung solid fence, para hindi nga magka-interest na iskwatan, kasi pag in-iskwatan, gagastos pa si property owner. So yun lang, thank you so much, and don't forget to comment your name and section per checking of attendance purposes. And see you on our next next class. So, kung hindi naman masama sa loob nyo, so you can smash the like button here and subscribe sa aking YouTube channel. And yan, thank you so much and bye.